Magandang araw mga kayaya, ayan, bagong gising nga pala ako mga kayaya. Ito ang mga ginagawa ko pagkagising ko mga kayaya, inaayos ko lang yung buhok ko kahit hindi pa nasusuklay mga kayaya. Kasi minsan po pwede naman sa amo ko, nakapuyod lang ako pero pag sinisipag ako ganito ginagawa ko. Ayan, hindi tayo pasaway dyan mga kayaya. Ayan, nakikita niyo yung alaga ko. Ganyan po ang routine namin kada umaga, pinapalitan ko sila ng damit, lahat na. Makikita ninyo ay naglalaro po yung dalawang alaga ko bago ako bumangon. Pinapabayaan ko kahit nakasarado pa ang bintana namin para madilim, para makapagpahinga din po ako ng ayos kasi sobra din naman mga kayaya, kada 2 hours, 3 hours, gigising po silang dalawa para dumede. Ang sakit sa ulo po nang paputol-putol yung tulog mo. Katapos ko nga palang paltan yung panganay, hindi po siya totally panganay. Parang dito lang sa maliit yan. Panganay po yun, 1 taon at saka pangalawa tong maliit. Pero sila pong magkakapatid mga kayaya ay 5 po yan. Yung 3 po ay malalaki na, napasok sa school. Ang nag-aasikaso naman po doon tuwing umaga ay yung kasama kong negra. Ayan, tapos ko nga pala palitan ng diaper si maliit. Ayan, pinabayaan ko na dyan maglaro at tiniklop ko na tong aking kumot. Ayan, naayos ko na din tong higaan namin. Kung sasabihin nilang maarte ang amo ko, pero di naman sa lahat ng bagay ay maarte siya. Tingnan nyo naman mga kayaya, katabi ko matulog tong dalawang anak niya. Diyan mismo sa higaan ko. At pagkagising ko nga pala mga kayaya, ayan, pasilip-silip lang ako dyan mga kayaya. Sa labas, patingin-tingin. Kasi minsan lang tayo makalabas din. Ayan, kinuha ko na nga pala mga kayaya pinapalitan ng damit at saka diaper ng aking alaga. Kasi kaninang alas 5, ng umaga ay napalitan ko na po sila kaya pinalitan ko lang ng diaper. Ayan, dinala ko lang dito sa kwarto. Tinapon ko na din yung diaper. Ayan. Dinala ko yan. Tapos babuntot ko pa dyan yung 1 taon. Ayan, yung kasama ko. Papahaba-haba ng tulog talaga niya sobra mga kayaya. Napunta na nga din pala ako dito sa CR mga kayaya para maghilamos. Tsaka mag-toothbrush. At umihi na din ako mga kayaya. Ganyan lang po routine ko araw-araw mga kayaya. Pero minsan po talaga, ay hindi ko na talaga ito magawa. Kasi minsan pagkagising ko, mag-uutos na agad yung amo ko. Lalo na pag walang pasok. Nagagawa ko lang naman to pag nasa school sila. Pero pag nandito sa bahay sila, naku, kahit hilamos, toothbrush, hindi mo magagawa kasi utos na agad yung pagkagising. Kahit yung totally puyat na puyat ka talaga, kala kasi ng amo ko, ganun lang kasimple mag-alaga ng anak niya. Pero di niya alam, kada 2 oras o 3 oras ay gumigising ako para padidihin ang anak niya. Minsan hindi dumidede, pero kailangan mong tapi-tapiin kasi nagigising sila. Wala kasi siyang alam sa pag-aalaga ng bata kaya ganyan. May pagtabi ng anak sa pagtulog ay hindi niya magawa. May pag-alaga nga ayaw eh. Halikan niya, opo. Lalaruin minsan. Saglit lang po niya lalaruin yung anak niya pagising ang mga bata. Tapos pag ayaw na niya, papakuha na yan. Minsan nga, nagkakataon pa, buong araw, hindi niya nakikita ang bata kasi wala siyang ginawa kundi gumala, tumulog, pagkarating. Ganun lang pong rotation ng aking amo. Eh ngayong may pasok na, ayan, ang ginagawa po niya, alas sila ng alas 6 ng umaga, dadating siya dito mag-aalauna ng tanghali. Tapos, pagkakain po niya, tutulog na po yan. Tapos sa gabi, sa hapon, mga 5:30, ganon, aalis po yan. Babalik yan dito, alas 12 na ng madaling araw. Saka tutulog na ulit. Oh. Wala na po talagang time sa anak niya. Ayan po, naglilamos lang po ako dyan sa CR. Tapos ayan, nilagyan ko na po ng skinol mga kayaya yung mukha ko. At saka, yan, yung skin protector natin. Yan lang po nilalagay ko sa mukha ko para nakapulbo na. Ayan, masyado akong marami ngayong pimples kasi malapit na naman ang buwan ng dalaw natin. Hindi pa lang nadating. Ayan, lumabas na nga pala dyan ako mga kayaya para i-check yung dalawa kong alaga. Ay hindi napasama na dyan sa video, ay pagpasok ko po ay yung aking kasamaang palad, yung aking Chromebook, talagang naiiyak po talaga ako habang nagpo-voice over kasi pinaghirapan ko yung Chromebook na yun. Kasi ayaw po ma-open ng TV, kaya ang ginawa ko po
ay binuksan ko po dito sa kwarto. Iniwan ko saglit yung alaga ko para manood siya, yung 1-year-old. Yung kasama ko naman po itulog, hindi man niya mababantayan, ayaw niya kasi iniistorbo. Pinabayaan ko pong manood. Pag labas ko nga po galing CR, wala na, nasa lapag na po yung Chromebook ko at nakatupi na. Nung una, hindi ko po ine-expect na sira siya o hindi na mabubuhay. Pagbukas ko po, ayaw na po niya mabuhay, ayaw na din ma-charge. Tumawag na din po ako sa binilhan ko, sabi niya dalahin ko doon sa store. Ang problema po ay wala talaga po akong day off dito. Kaya wala, no choice, itatabi ko na lang po siya. Sana pala rin na mapayagan ako ni amo na pumunta kami sa store para mapatingnan ko po kung anong problema ng aking Chromebook. Kasi sayang naman po, mag-4 na buwan po siya sa aking gamit-gamit ko at maganda naman po ang kanyang quality. Pero ganito na nangyari. Dahil sa katangahan ko din, mga kayaya, ay dapat hindi ko iniwan sa aking alaga kasi hindi naman po talaga siya ganyan minsan. Talagang pinapabayaan lang niya, minsan nga iniiwanan niyang buhay dyan eh. Pero di ko talaga in-expect ang pangyayari to. Kasalanan ko din po. At dito nga pala, balik na nga pala tayo sa ginagawa ko mga kayaya. Kumuha na nga pala ako ng harina mga kayaya, tapos nilagyan ko ng itlog, gatas, 1 cup lang ng tubig, tapos ayan, hinalo-halo ko lang mga kayaya at saka 4 spoon ng asukal. Yung spoon po natin, maliit lang po yung nilagay ko, yung ginamit ko ng sugar. Yan, halo-haluin ko lang itong mga kayaya para gawin kong pancake para dito sa akin dalawang alaga. Minsan ako din ang kumakain. Yan. Halo-halo ko lang yung mga kayaya. Pero habang nagbo-voice over ako, talaga nangihinayang ako. May pinag-aralan din naman ako sa troubleshooting at sa pag-check nung loob. Pero tyanay ko talagang hindi ko makita kung anong problema. Tinry ko din 2 beses mga kayaya na i-charge. Ayaw po talaga. Sobrang nangihinayang ako. Sinabi ko na din sa amo ko pero wala, lang yung amo ko. Iniisip ko pa ngayon mga kayaya na sana ihatid ako o ibili ako ng ticket ng amo ko. Kasi wala po talaga akong ibibiling ticket. Sabi nung kaibigan ko, ang amo ko daw ay hindi talaga naghahatid o bumibili ng ticket ng kanyang katulong. Minsan nga daw po, nagpapahatid pa ang katulong sa embassy para laang makauwi. Pero talagang kinakabahan po ako. Gusto ko talagang umuwi na pagtapos ng kontrata ko. Ngayon nga pala mga kayaya ay 22 months na ako. Sana po sa November ay makauwi po ako. Papahinga lang naman po ako ng 2 buwan para makapag-apply naman po sa ibang, sana po pala rin Japan. Gusto ko sana mga kayaya ay Korea, pero masyadong matagal po ang pag-aaral. Wala din kasi pumapasok sa ulo ko. May mga napag-aralan naman na po ako pero hindi sasapat. At hindi po maaaring ako mumirmi lamang sa amin kasi sobrang hirap talaga ng buhay mga kayaya. Nag-aaral na po ang 2 anak ko at saka may maliit pa po akong 2 taon. Gusto ko din naman sana po mga kayaya ay maibigay yung pangangailangan ng aking mga anak at makatulong man lang ako sa mama at papa ko. Kasi gusto ko po matigil na sa pagtatrabaho ang papa ko kasi sobrang nahihirapan na din po siya, may nararamdaman na din. Sana po pala rin ako na makaalis ako na ibang bansa at mapagtapos ko pa po yung 2 kapatid ko pong nag-aaral pa. Sana po pala rin talaga ako. Pero sabi nga mga kayaya, kung magsisikap ka, ibibigay sa'yo ni Lord yung mga ninanais mo sa buhay. Grabe lang talaga yung mga dinanas ko ng bata ako, na sana ayoko ding iparana sa mga anak ko, kaya magsisikap talaga ako. Sobrang kuwan lang talaga. Hindi ko ina-expect talaga yung nangyari sa akin nitong taon na to. Yung nag-live streaming po ako, imbes na makatulong ako sa pamilya ko, wala. Masyado po ako nagiging pabigat kasi sa live streaming po, may mga games ayun, nalulung po ako sa games.
na halos sasahudin ko na lang, inuubos ko pa. Pero huli na po nung naisip-isip ko na do'n na lang napupunta ang sahod ko, ayan wala na po akong sasahurin. Kaya nitong buwan na 'to, makakapagpadala ako kalahati lang kasi pang-budget ko yung kalahati. At yung sunod na buwan naman po ay para sa birthday ng anak ko, buong sweldo ko. And November naman po yung sasahudin ko mga kayaya ay pang-bili ko ng ticket kung sakaling hindi ako bibilhin ticket ng amo ko, pero hindi ko sure kung aabot yun kasi alam ko mahal ang ticket ng magde-December. Kaya grabe po, sobrang stress ko na talaga. Tapos dumagdag pa itong mga kayaya yung aking Chromebook kasi pinaghirapan ko din. Kahit na ganun man po yung binili ko na po siya, ang price po talaga niya mga kayaya 7KD. Kung sa atin po nasa 1.5. May delivery fee na siya na 1KD, bale yan, basta po naabot siya ng 1.5 yung binili ko sa Chromebook ko. Pero maganda po kasi pwede mo siyang gamitin sa mga pag-e-edit, mga lesson plan, yan, nai-install ng mga games, mga pag-aaral ng mga bata. O, sobrang nakakasama ng loob lang dahil lang sa pagkakamali ko. Ito nga pala niluluto ko mga kayaya ay pancake. Ayan, halos masunog na. Kasi sinisingit ko na rin dito mga kayaya yung pagpe-prepare ng lulutuin ko sa pananghalian. Bala ko kasing lutuin mga kayaya ngayong pananghalian ay pasta at spaghetti ko sa kanila. Ayan nga pala mga kayaya ay nilagyan ko na ng tubig yung kaldero na stainless. Lalagyan ko na din yung mamaya ng sangkap. Ang nagawa ko nga palang pancake mga kayaya ay 12 piraso. Ay, nako. Sabi ko nga, kahit ano palang pagsisikap ng tao, kapag nalulong sa bisyo talagang wala. Kaya sana yung mga kagaya ko na ganito, na naghahanap ng mga libangan, kasi hindi nakukumusta minsan ng pamilya, ay sana po wag nyo ituon yung sarili ninyo po sa pagsusugal. Dahil sayang po ang perang kinikita ninyo. Dahil hindi sa lahat ng oras ay mananalo tayo. Nakakasira pa ng buhay at saka pamilya. Pagkatapos ko nga pala mga kayaya magluto ng pancake, ay nilagay ko na tong kaldero na may tubig at nilagyan ko na din po ng mantika, asin at saka paminta po mga kayaya. Pag kumulo na po yung mga kayaya, ilalagay ko na yung ating noodles. Gagayatin ko lang itong mga kayayang sibuyas. Wala ba kasi akong tripod eh. Pag uwi ko na lang ng Pilipinas, ako bibili ng tripod para maganda-ganda yun po yung video natin mga kayaya. Kasi pag ganito, ang hirap palipat-lipat. Wala namang magbibideo sa akin, kundi sarili ko lang. Naalala ko nung bata pa ako. Nakatira po kami talaga dati sa bundok. Maliit pa lang po ako. Nakatira po kami ay sa Masinit po dati. Naalala ko nung pagpapasok ako ng school, nakasoknong po ako sa aking papa kasi sobrang layo po ng lakarin namin dati noon. Nung wala pa kaming kabayo, tapos nung nagkakabayo naman po, ayun, alawan-alawan ng konti. Tapos po kami, nung medyo malaki-laki na po kami, ay lumipat na po kami sa Buena Vista. Alala ko po noon, 4:00 pa lang. Gigising na po kami para pumunta sa balon. 2 minutes po yata yung layo ng balon sa aming bahay. Uy, sobrang antok pa po namin noon. Medyo madilim-dilim din sa daan. Pero siyempre, may pangarap sa atin na magulang natin, kahit ganun pa man na mahirap ang buhay, kailangan natin magsumikap.
Kahit nga pala lamig-lamig ng tubig sa bukid, talagang napapaligo talaga kami ng maaga kasi kailangan para presko pagpasok ng school. Tapos, medyo malayo po kasi ang school namin sa bahay namin. Ang school po kasi namin ay sa bayan pa. Siguro mga half hour lalakarin kung hindi ka half hour? Hindi ko matandaan mga kayaya kasi talagang malayo po siya sa Buenavista po kami. Ay sa bayan po ang bahay namin. Talagang paahon po siya. Pero mas maalwan naman siya mga kayaya pag pauwi ka ng bayan kasi tatakbo na lang kami. Yun nga lang mahirap sa pagpa-uwi na. Dadating kami ng school mga magsi 7 na po yun. Alis kami ng bahay ng 5. Kasi 7 po nang uuwi ng bahay. Ng school. Makarating kami ng school. Tapos awasan po namin ay alas 4 ng hapon. Tapos maglalakad na po kami pabundok. Naglalaro pa po kami sa daan, mga kayaya. Tatandaan ko nun, talaga naghahabulan pa kami. Kung saan pa kami lalo na po dun sa Sa Kuwari, yung mga nakakaalam dyan kung nasaan yung Kuwari. Sa Papao ng Buenavista, doon po kami naglalaro. Wala ko nun, nung hindi pa siya maganda na po ngayon, alam ko doon sa Kuwari, may daan na, puntang Latangan. Pero dati po, pa lang yun. Hindi kagandahan ng daan. Doon po kami naglalaro dati bago kami umahon ng bundok. Kaya minsan inaabot kami ng gabi sa daan. Kaya ang papa ko talagang taranta na yung maghanap sa amin magkakapatid kung kami ay nasaan na. Pero hindi niya alam, naglalaro pa kami sa daan. Bumalik na nga pala tayo mga kaya dito. Ayun nga pala, nagayat ko na yung sibuyas at saka kamatis para sa ingredients ng ating spaghetti mga kayaya. Nandyan nga pala yung makulit kong alaga. Inis na inis talaga ako dyan. Kasi, yung gatas, pinaglaruan din niya eh. Sabi ko, na lingat lang ako ng konting minuto. Dami nang nagawang mga sala-sala. Pero nung anong gagawa natin, ay bata po talaga. Kaya kainis ko lang sa mga alaga ko, mga kayaya, ay mga salbahe po talaga sila. Simula maliit hanggang lumaki, Diyos ko. Papayakan na lang po talaga sa sobrang salbahe nila. Patapos ko nga palang i-chop yung kamatis mga kayaya, ay kukuha nga pala ako dito ng 3 burger. Siyang ingredients ko sa spaghetti kasi wala po ditong manok o kaya ay meat. Hindi po nabili ang amo ko. Kaya kahapon, doon kami sa baba kumain sa aking kaibigan sa baba, kapatid ng amo ko. Masarap naman yung kinain namin kahapon kasi kanin, tapos fried chicken yung pinakain niya sa akin at saka salata. Thank you. Shout out sa iyo, aking kaibigan, Red Hacker. Thank you sa masarap na pagkain. Siya yung kaibigan ko dito na maggagawa yan ng pagkain niya. Yung last po nabigay niya sa akin macaroni na fruit salad. Yan, binigyan po niya ako. Ay ngayon, hindi na kami makapagbigay ang dalawa kasi mga amo namin ay kapag pumunta ka din sasabihin do sa amo ng kasama mo. Kaya ang hirap na po ngayon magbigayan kaming dalawa kasi mga amo namin ay mga saltiki na. Abay, hindi namin alam po napapaano to mga to. At ito nga pala, nakulo na yung aking tubig. Nilagay ko na lahat ng noodles. Nung una, bala ko kalahati lang yung gawin ko. Pero naisipan ko, ilagay na lahat kasi yung mga alaga ko ay talagang gusto din na makainin yan. Pero hindi ko lang sure kung mauubos nila ngayon kasi lalagyan ko ng cheese yan. Iba tayo. Awan ko ba sa mga amo namin ngayon kung bakit ganito mga ugali nila na di mo maintindihan. Yung ginagawa mo naman lahat yung trabaho mo pero sila may init pa yung ulo. Di mo alam. Pero pakiramdam ko mga kayaya sa aking amo, may kasunod na naman kasi itong alaga kong mag-iisang taon next month. Tuwad ng tuwad, das napakaligalig, iyak ng iyak. Tapos yung amo ko, tutulog yan pagkarating.
Tapos magdamag tulog. Minsan, absent pa kabukasan, tulog din. Tapos nagkakinain na siya ngayon ng kanin, hindi na nagda-diet. Kain pa ng kain ng chocolate. Diyos ko, dati, ng taon, ganyan din ginagawa niya nung buntis siya dito sa maliit eh. May bahala na siya. Basta ako, pagtapos ko ng kontrata, uwi na talaga ako. Makapagpahinga-pahinga muna mga kayaya bago ako sumabak ulit sa bagong journey ng buhay ko. Ayan, matapos ko nga palang i-microwave itong burger patty, ay gagayatin ko lang ganito mga kayaya, maliliit lamang para pang lahok natin. Nauubos naman mga kayaya ng mga alaga ko pag binigyan ko sila sa plato. Yung aking amo nga pala, pagkarating niya, humingi lang siya ng pipino, kamatis, at saka yung pangpalaman ito sa rep, at nagkuhan lang siya. Kinain lang niya yung galing sa baba na parang yung kubos na maliliit, yung galing to sa kaibigan ko. Nagpagawa na naman tong amo kong Marte. Yun, ang kinain lang niya. Tapos natulog siya. Tapos umalis na din. Ayun, sinama niya si Maldita. Mas may ginakasama niya si Maldita kasi pag nandito si Maldita, puro problema lang. Habang ngayon nga pala nagba-voice over ako mga kayaya, ay tulog yung aking dalawang alaga. Yung isang taon nandito sa tabi ko at yung isa nandito sa paa ko. Pero maya ibababa ko na itong maliit kasi nangangalay na talaga ang paa ko. Maikwento ko lang sa inyo mga kayaya, alam nyo ba? Naalala ko nung dati, naglalaro kami ng aking kapatid na pangalawa. Sa sobrang pangalawa ba? Pero hindi ko sure kung yung pangalawa o yung pangatlo. Naglalaro kasi kami noon, nasa Buena Vista kami nakatira. Basta, tantuha kami, tapos naibalibag ko siya. Hindi ko talaga expected. Hindi ko alam kung paano ko nagawa. Basta naibalibag ko siya, tapos umiyak siya. Napalo ko ng papa ko noon. Grabe, ang sakit. Iba kasi yung disiplina ng mga magulang natin dati sa mga pagdidisiplina ngayon. Kasi alam ko, ngayon, halos hindi na nananakit ang mga magulang. Pero ang papa ko, mabait po talaga siya. Pag may nagawa ka lang mali, napapalo. Pero ngayon po, hindi na makapamalo ang papa ko. Matitigas ng ulo ng mga bata ngayon eh. Malas sumagot na. Hindi kagaya dati na takot sa magulang. Lalo ko nun, dati pa ang mama ko nung nagpahatid ng, di ko sure kung sopa sa kapitbahay namin. Dala namin na sopa. So, yung kapitbahay naman namin, kami biniro na may aswang daw sa daan. Kami kumuha ng tara-tara. Yung papa ko nun, siguro mga 5 minutes to 10 minutes ang agwat ng bahay namin. Sabi niya may aswang daw sa daan. Din kasi syempre bata pa ako noon, hindi ka naman ina-expect na loko-loko lang yon. Di kumuha kami ng tara-tara. Pagkakuha ko ng tara-tara, tawag ang papa ko na, hindi ako makasagot. Kasi, nandun kami sa pagkuha ng tara-tara. Pag lapit ng papa ko, napalo ako ng sentoron nun eh. Ang sakit naman eh. Dati po talaga, bawal kami magsuot ng short. Lagi ang sinusuot ko, mahaba po. Talaga yung ulo ng sentoron, bakat po talaga yung sa legs ko. Tagal na, bago nang wala yung pamamasa sa hita ko. Pero ngayon, mga bata ngayon, hindi na makayang madampian. Kasi mas matapang pa sa mga magulang. Hindi nila dinanas yung mga pananakit ng mga magulang noon. Pero, sa way ng pangdidisiplina ng mga magulang noon, ay maraming bata ang natututo, pero minsan, may mga bata din na nagbayolente, pero depende na sa kanila yon kung mamasamain nila pagdidisiplina ng magulang. Pero ako, aminin ko sa sarili ko, hindi ako perfectong ina, nakapagdisiplina na din ako sa anak ko. Pero pinagsisisihan ko yon na nadisiplina ko din yung anak ko dati. Pero tingnan nyo naman ugali ng anak ko ngayon. Kung dati siya, halos sumagot sa akin, halos hindi sumunod sa akin. Kahit ang anak ko talaga, mabait po yan.
problema kapag natuturuan ng asal ng iba, yung itinuturo na mali, ang bata hindi sumusunod. Hindi man siya sumasagot pero hindi siya sumusunod sa'yo, yung titinginan ka lang niya, halos hindi sumunod sa'yo lalo na pag may kumakampi sa kanya. Kaya nung simulan na disiplina ko siya, parang lumayo din yung loob niya sa akin, tapos tinigil ko yun, nagsorry ako sa kanya, kinausap ko siya na sana maging aral sa kanya na ang tinuturo ko sa kanya ay tama at hindi ang tinuturo ng iba ay mali. Lagi ko lang pinapaalala sa mga anak ko na huwag na huwag susundin ang mga tinuturo ng iba na lalo na kung panlalait sa kapwa, kasi wala namang may dulot na maganda ang panlalait sa kapwa. Kagaya naming mga mahihirap. Kasi hindi naman lahat tayo mayaman eh. Pare-parehas naman tayo kumakain 3 beses sa isang araw. Oo, nandun na tayo sa point mga kayaya na maalwan-alwan kayo sa buhay, bahay nyo ay bato. Pero aanin nyo ang bahay na bato kung mga ugali natin ay hindi kayang maintindihan. Yung hindi natin makita kung ano ba ang tama at mali. Sabi nga nila, huwag kang sasagot sa matatanda. Pero, hindi lahat ay kaya natin tiisin. Kung alam mo naman nasa tama ka, ay pwede ka naman sumagot sa magalang na paraan. Pero ang gusto nila, kapag nakikitira ka, kailangan alila ka, di mo kailangan sumagot, kahit mali na yung ginagawa nila sa'yo, hindi mo kailangan lumaban. Pero, naisip ko lang, tama ba yun? Makatao pa ba yung ginagawa nila? Pero ganun pa man mga kayaya, para mawala tayo sa toxic na mundo, umalis na lang kami mag-iina. Umuwi ako sa amin, at nagsumikap ako makapag-abroad. Naibigay ko din naman po pangangailangan ng aking anak, lalong-lalo na po to sa bunso ko nung nanganak ako. Halos, hindi ko sure kung 5 buwan yung anak ko nung umalis ako ng Pinas. Hindi ko sinabi sa agency namin na ang anak ko ay maliit pa, months pa lang nung ako'y nanganak. Kaya nagsumikap ako magtrabaho dito. Sabi ko, experience lang muna, itawid ko lang hanggang 1 taon yung aking anak na magatas. Ayan, magdadalawang taon po siya nung bumitaw siya sa dede. Kaya hindi pa siya nabitaw sa dede pero binitaw na namin kasi nagkakasakit na po siya. Tawa ng Diyos naman po, okay naman po yung anak ko ngayon. Kaya kung sasabihin nilang masama ang ugali ko, hindi po masama ang ugali ko. Lumayo lang po kami sa toxic na mga tao. Kasi hindi naman po pare-parehas ang ugali natin. Kung ang ugali nyo ay pare-parehas, kami po, magkaiba po tayo. Kasi tayo may kanya-kanyang ugali. Kaya sana maintindihan nyo din. Bilang isang ina, gagawin ko lahat para sa aking mga anak. Yun lang po mga kayaya. Bye-bye po. Thank you sa panonood. See you tomorrow.